So, dapat maunawaan natin mga kapatid na anumang uri ng pagsuporta sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo, pag-like mo lang doon sa dumaan sa newsfeed mo na music na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo, pag-like mo lang na nakatulong doon bilang suporta doon sa haram na yun, pagkakasala na po yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-comment ka, magpakita ka ng suporta doon sa pro-music na yun, pagkakasala na yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pa mga tao na pinagsasalitaan ng masama yung mga duat, pinagsasalitaan ng masama yung mga ulama na nagbabawal ng kasamaan dahil lang sa pagsuporta nila sa mga haram na ito. Subhanallah, dubli ang kanilang pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nais natin na iangat ang karangalan ng sambayanang Muslim, pero hindi kailanman sa pamamagitan ng pagkakasala kay Allah, ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkus iaangat natin ang sambayanang Muslim sa pamamagitan ng ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Umar radiyallahu an, "Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islami, famahma btaghina bighayrihi adhallana Allah." Tayo ay mga grupo ng mga tao na iniangat ni Allah ang ating karangalan sa pamamagitan ng Islam, sa pamamagitan ng paghawak sa Islam, sa pamamagitan ng paninindigan natin sa Islam. At kapag naghangad tayo ng karangalan sa pamamagitan ng liban sa Islam, ay ibababa tayo ni Allah. Ibababa ni Allah ang ating karangalan. Yan ang sabi ni Umar radiyallahu an. So, hindi natin kayang itaas ang ating karangalan sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay mapagkumbabang payo sa lahat ng mga sumusuporta sa music, sa lahat na sumusuporta sa mga pro-music. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin niyo po dito pa lang sa social media, makapag-post ka lang o kaya makapag-share ka lang ng video na naglalaman o kaya ang laman nito ay music. Lahat ng mga magkakasala dahil sa pakikinig sa music na ninalaman ng video na ipinost mo o kaya isinare mo, mayroong ng porsyento sa kasalanan. Bawat tao na nagkakasala doon ay nagkakasala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isipin mo na lamang po, kung nagkaroon ng 1,000 of views, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000,000 ka views, ang isinare mo na yan na pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano kalaki ang magiging pagkakasala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala niyan mga kapatid sa Islam. Subhanallah. At alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ito ay maibibilang na bilang buhay na kasalanan. Anong ibig natin sabihin sa buhay na kasalanan? Halimbawa, kung mamatay ka ngayon, kapag mamatay ka na nag-post o kaya nag-share ng video na ang nilalaman nito, ang content nito ay kasalanan gaya ng music, ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mamatay ka ngayon at buhay ang video na nai-post mo, ang nai-share mo na video ay buhay, napapanood ng mga tao, patuloy na nagkakasala yung mga tao dahil sa pinapanood nila ito, buhay ang video na yon sa social media. Kahit na nasa ilalim ka na ng libingan, kung hindi ka patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy kang nagkakasala, patuloy na nadadagdagan ang iyong kasalanan sa patuloy na nabubuhay na napapanood yung video mo na nagkakasala dito yung mga tao, patuloy din na nadadagdagan ang kasalanan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit patay ka na, kahit nasa ilalim ka na ng libingan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-ingat po tayo mga kapatid sa Islam. Mag-isip-isip tayo. Maging yung mga share na mga video, mag-isip-isip kayo sa mga inyong mga isinishare na mga video. Yung mga supporter na mga pro music na ito, matakot kayo kay Allah.